pinag-uusapan ko kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction? Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng bangko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po naming i-report sa STR. Okay, Suspicious so transaction. yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito? The STR? Sa covered transactions, may Wala human po. intervention po ba ito? Wala pong human intervention. System po yan. Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000? Yes, sir. Kahit na ano po above, in excess of 500, naka-report po siya. Okay, so we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin. Yes. Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that? Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din. Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwedeng mag-report? Ako kasi yung nagre-report, ako yung nagsasign ng report. Okay. So, ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng Land Bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA? Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR, Okay. sir. And nasa batas naman po yan na hindi ho kayo pwedeng mag-divulge. Yes. Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious? Iba po. Okay. Can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba? Unusual meaning kakaiba lang yung transaction pero not necessary suspicious. Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definisyon yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari? Yes, sir. Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat pong nakikita nyong hindi pangkaraniwan, nire-report nyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general? Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious. Alright. Tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Yes, Your Honor. Suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Binabasa ko po yung Anti-Money Laundering Act. Wala naman pong kaduda-duda nun eh. Either covered or suspicious. Pag covered, may threshold. Maski hindi suspicious, kailangan report kung above the threshold amount, which is 500. Wala po sa batas yung kaduda-duda eh. Either it's suspicious or covered Yes. transaction. Ang ano kasi yon, sir, pagka ang covered transaction, automatic pong naka-report siya Yes. as covered transaction Above the threshold. in excess of 500,000. Sa suspicious transaction po, parang nagkaroon po tayo ng doubt, di ba? And then inimbestigahan po natin at yung pong sa investigasyon natin ay
hindi siya pumasa. Pero- Suspicious pa Sige rin po. po siya. So that's when kami magre-report a suspicious transaction. Pero there's no such thing in the law na doubtful or kaduda-duda. Unusual. It's just covered or suspicious. Suspicious. So parang nagduda ka and inimbestigahan. Walang middle layer, ibig sabihin. Yes. Pag above the threshold, tapos covered institution, like casinos, real estate, automatic i-report nyo kasi covered Yes. institution. Yes. Ngayon, ordinary depositor, pumunta sa bangko, nag-deposit o nag-withdraw ng more than 500, that's above the threshold, it becomes a covered transaction. Yes, sir. So wala akong kaduda-duda. Yes, sir. Suspicious lang. Wala yung middle. It's either you categorize it into covered or suspicious. Wag na ho tayo mag-usap ng kaduda-duda. Or unusual pala, sorry. Wag na natin pag-usapan yung unusual. Either kaduda-duda lang or covered.